Na balita o balitang kalsada, ibinida ng MMDA ang mas disiplinadong motorista at mababang kaso ng aksidente dahil sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Habang ipinanukala ng isang TNVS group na i-convert bilang shared lane ang bike lanes upang mapaluwag ang daloy ng mga motorsiklo sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Narito sa report na yan si Kyle Bulias. Mula nang ibalik ang pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP nitong Mayo 26, kapansin-pansin ang pagiging mas masanurin sa batas trapiko ng mga motorista, partikular na sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ayon sa netizens, lumabas dito na pangunahing dahilan ng traffic sa lugar ay ang dami ng mga pribadong sasakyan at mga motorsiklo, habang ang linya naman para sa mga pampublikong transportasyon ay nananatiling maluwag. Pero sa panahon ngayon, kabilang na sa mga inaasahan ng mga commuter para sa mas mabilis na biyahe ay ang mga motorcycle taxi na kasalukuyan namang naiipit dahil sa dami ng mga motor na nagsisiksikan sa motorcycle lane. Kaya naman noong nakaraang linggo, nakipagpulong ang Metropolitan Manila Development Authority kasama ang motorcycle community at mga kinatawa ng MC Taxi sa bansa. Ayon kay George Royca, CEO ng Angkas, kabilang sa pinag-usapan nila ang planong hatiin ang bike lane sa Commonwealth at ilaan ito para sa mga MC taxi at mga delivery rider. Tanggalin dun sa motorcycle lane, bigyan ng karagdagan na lane at gamitin sana yung bike lane na 5 meters pang kasalukuyan. Sa napag-usapang mungkahi sa MMDA, hahatiin ang bike lane na may lapad na 5 metro kung saan ang kalahati nito ay posibleng ilaan lamang para sa mga MC taxi riders. Pero sabi ni Victor Nunez, direktor ng MMDA Traffic Enforcement Group, bagamat bukas sila sa naturang suwestyon, dapat pa rin muna itong ikonsulta sa lokal na pamahalaan ng Quezon City at sa Department of Transportation. Kasi po ang bike lane program is a project po of DOTR. Hindi po namin yan pwedeng pagdesisyonan lamang. Kailangan rin namin makonsulta at makuha ang opinion at desisyon ng local government unit ng Quezon City, kasi po ang Commonwealth is within the Quezon City government at may mga proyekto rin ho ang local government ng Quezon City along Commonwealth, yung mga loading bay nila, nakita niyo yung mga waiting shed nila dyan na bago. Kailangan muna ho namin makuha rin ang kanilang mga opinion bago kami maglabas ng final na desisyon ukol sa mga suwestyon at mga alternative solution. Samantala, makalipas naman ang halos 1 buwan ng implementasyon ng NCAP, sinabi ni Nunez na nagkaroon ng pagbaba sa bilang ng mga naitatalang aksidente sa kalsada. Bukod dito, bumilis din ani ang travel time ng mga commuter na sumasakay naman sa mga public utility vehicle. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.